good morning! Update po tayo dito sa project namin sa Luminatan sa Phase 5. Ayan, karamihan po ng project namin sa Phase 5. Ayan po. Ito po yung update sa unit ni ma'am na sinabi ko po sa inyo na may kasama po itong repair sa taas. So, bali, ito pong cove ceiling ni ma'am, okay na masilyahan na po yung ating cove light. Ayan, may mga nakaabang na rin po na wirings para po sa ating mga pin lights. Then, yung ating kitchen area po is naka hardiplex o Sierra board naman po. Ayan, request po ni ma'am na hindi lahat ng kisame niya is naka PVC panels. Ayan, depende pa rin po talaga sa nagpapagawa. So, ayan po. So, bali, before po tayo mag-install ng tiles, inuna po muna namin yung ceiling works. Ayan. So, si ma'am po pala, recap ko lang, is abroad. So, bali, ako na lang po lahat ang nag-aasikaso. Ang usapan lang po namin is through chat. Ayan, then, ang padala niya po is through bank transfer. Ayan po. Kami na lang po ni Ray nagwi-withdraw pag may kailangan pong bayaran, bumili ng materyales. Ayan po. So, dito po sa labas, ceiling works din po yung ating inuuna para po pag nag-install din po kami ng floor tiles, is okay na po yung ating ceiling. Ayan. So, tinanong ko po si ma'am kung ilan pong ilaw ang ilalagay namin dito sa may front extension. Ayan. So, may nakasetup na po tayong wirings dyan. Ayan po, bago natin sarhan. So, bali ang gagamitin po natin dito is hardiplex din po. Ayan. So, bali, eto na po, nag-order na rin po pala kami ni ma'am ng mga accessories niya. So, eto nga po, pina-order lang niya po sa akin sa Lazada. Ayan, medyo malalaki ang ilaw ni ma'am dito. Actually, tinanong niya naman ako kung ano yung mga prepared na sukat para po sa, halimbawa, sa living area, sa dining area. Ayan po. Tapos, ang gagamitin po pala namin dito sa may front extension is pin lights naman po. Ayan. So, ito po is Sierra board, local brand po ng Hardiplex ang gamit po natin dito. Kung mapapansin nyo, yung ating mga wirings is nasarahan, pero may wirings po yan. Then, yung ating cove po is meron na rin po yung pintura. Ayan. So, nakikita ninyo na ang ating improvements araw-araw. Kaso, hindi lang po ako nakakapag-vlog talaga ng halos araw-araw gawa lang. Iniipon ko rin po yung aking mga videos. So, yung ating, ang nilalagyan ng masilya, itong ating kitchen area. Ayan po. So, ipapakita ko lang po yung pinaka-diskarte ni Kuya Jopol, ang aming pintor. Ayan. So, inuukaan niya po yung ating Sierra board, yung mga dugtungan, inuukaan niya po, nilalakihan niya po yung gap. Ayan. So, sa paliwanag na ganyan, diskarte po ng aking pintor, kung ano lang po yung nakikita ko, yun lang po yung pinapaliwanag ko sa inyo. Ayan, so napansin ko, nilalakihan niya po yung gap ng dugtungan. Then, ito po is pinunasan niya po ng basa. Ayan, pinupunasan niya po ng basa. Ayan po. Basang-basahan po ang pinupunas niya doon sa gap. Sa kabilang banda naman po, may gumagawa rin po sa may staircase. Ayan. So, ito na po yung preparasyon ni pintor sa ating kisame. After po malagyan ng gap, maukaan, mapunasan po ng basang-basahan, is nilagyan po niya ng silicone sealant na pintable po yan. So, sa ganitong preparasyon, diskarte po ng aking pintor. Ayan. So, instead na diretso po ang masilya, nilalagyan niya muna po ng silicone sealant. Ayan. Then, yun po yung magiging magsisilbing masilya na sa dugtungan, yung ating silicone. Ayan po. So, hindi ko lang po nakita yung kabuuan ng preparasyon, pero magandang diskarte po yan.
So, dito naman po tayo sa ating staircase. Unti-unti na rin po tinatakpan. Naglagay din po kami ng kisame dito sa may baba ng hagdan. Ayan po. So, dito po sa may harapan, nailagay na rin po pala yung mga tulis-tulis o tusok na request po ni ma'am. Ayan. Meron din po itong design sa pinaka main gate niya. So, alam naman natin pag ceiling, ang pinaka-pintura lang po niyan is flat pintura. Parang flat latex po, parang ganon. So, ito po yung ating mga materyales. Ayan. So, si ma'am nga po pala ang pinapili ko ng pintura kung anong gusto niya. So, meron siyang prepared na kulay. So, pinatimplahan na lang po namin siya sa All Home since wala pong Boysen na pearl white, wala rin pong Davis na ready mix. Actually meron naman kaso wala po silang stock. Kaya ang option na lang po namin is magpatimpla po dito sa All Home. Ayan, so bali ang pinatimpla po namin is yung para po sa taas at sa baba po ng unit, tsaka po sa pinaka-pintura po ng gate. Ayan. So, eto nga po talaga sa Ray House Makeover. Hiwalay ang labor namin sa materyales. I-share ko lang po sa inyo. Pero asikaso na rin po namin lahat kung ipagkakatiwala nyo po sa amin lahat. Ayan. So, eto nga sabi ko nga sa inyo, si ma'am nagpapadala lang po siya ng budget through bank transfer. So, ayan, kami na pong bahala. Pero yun naman po is naka-record. Updated kami ni ma'am kung magkano na yung napadala niya sa akin. Updated din po siya sa mga materyales na ginagamit po namin sa renovation. Kaya po doon sa mga nais magpagawa sa amin, yung pagtitiwala talaga sugal. Pero kung mapapanood nyo yung aming vlog, hindi na po kayo mag-hesitate. Ayan. Actually, ang dami na po namin nagawan. So, tiwala lang po talaga yung ibibigay nyo sa amin. Then, kami na po ang bahala sa unit nyo. Si ma'am nga po pala is abroad. So, kami lang po talaga ni Ray ang nag-aasikaso sa lahat po ng materyales ni ma'am. So, nakakatuwa lang po na ganun lang po yung relasyon namin ni ma'am. Ayan, update lang. Tanong-tanong kung ano po yung mga gusto niyang accessories, pintura. So, ganun lang. So, dito po kung may prepared po kayong kulay, pumunta lang po kayo sa All Home. Hanap po kayo ng pinaka-prepared nyo na colors. Ayan. So, meron naman tayo ditong mixing. Nippon Paint po yung brand. Maganda rin po siyang klase. So, imagine, yung abala po sa amin, bilang pag-aasikaso po sa unit nyo is sobra, diba? Pero, sana suklian naman po ng malaking tiwala yon para magaan lang po sa amin ang pagkilos o pagtatrabaho. Ayan po. So, abangan po nyo yung ating mga pinatimplang pintura na gagamitin po natin sa unit ni ma'am. Let's see kung magbabagay-bagay po yun. Pero I think okay naman kasi naglalaro lang po kami sa puting kulay o medyo light colors. Parang ganun po. Hello po, magandang hapon. Update po tayo. So, bali dito sa unit ni ma'am, hindi po ako madalas nakakapunta. Pero sila, Kuya Joan, nagsisend po sila ng picture kagahapon. Kahapon may picture kami dito sa may taas. Tsaka po sa may hallway. Tsaka dito. Medyo marami lang din po kasi inaasikaso. Tsaka parang pagdating po ng hapon, umuulan na lagi. Kung kailan pa naman ako mag-update. So, bali, ang tiling works po namin is dito na lang po sa loob. Ayan. Tsaka dito na lang po sa may labas. Ayan na lang ang aming tiling works. So, bali, ang ginamit po namin dito is 60 by 60 na marble white. Ayan. So, konti na lang. Doon part na lang. So, pag ganito po na hiwalay ang labor namin sa materyales, minsan yung mga semento po, tsaka mga adhesive,
Ito pong mga adhesive, ano lang po yan, partial lang. Hindi po talaga kami ni Ray nag-order ng maramihan na agad kasi yung konsumo po natin yan is nakadepende po sa gumagawa. Ayan. Minsan kasi may part na manipis lang, may part naman na sobrang makapal. So, depende sa kanila kung marami silang magagamit o konti lang. Ayan. So, katulad po ng nasabi ko sa Ray House Makeover, ang pinaka mortar po namin is halong semento tsaka adhesive. So, bali ito po is okay na yung aming ceiling works. Ayan. Mapapansin nyo, may pintura na rin po yan. Ayan po. So, dito sa kitchen ni ma'am, pwede na po namin siyang hanapan ng installer para po sa aluminum cabinets kasi ang pinaka-prepared niya po dito is aluminum. Ayan. So, mapapansin nyo, meron na tayong nilagay na cornisa doon. So, medyo mahaba yung kitchen ni ma'am. So, dito naman po sa may dining, nakapaglagay na rin po ng cornisa. Ayan. Napahiran na. Ayan po. So, meron din po tayo ditong mini cove. Ayan po. So, dito po yung kanilang dining. Tapat na lang din po ng 2 bintana. Ayan. So, bali, shoutout ko lang po pala si Ma'am Mean. Nasa, ano po ata sila? Nasa Saudi po yata si Ma'am o sa Dubai. Parang ganun. So, si Ma'am may concern siya dun sa unit niya sa Camellia. Dito lang din po sa Tansa. So, yung pinaka-islab po kasi, tapos kisame, ang lakas po ng leaks. So, nag-PM siya sa akin nung isang gabi na kung pwede daw is matingnan namin ni Ray yung unit niya sa Camellia. So, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman lang talaga pag umulan ng malakas. Pero good thing nga po dito, hindi pa kami nakalagay ng waterproofing. So, alam namin kung saan yung mga nag-leaks. Tapos, nung isang araw po ata, oh, ayan. Kaya ito nga po, nung isang araw yata naglagay na sila ng Flexiband. So, ayun po ang kagandahan din na habang gumagawa is magkaroon po ng malakas na ulan para ma-testing talaga yung pinaka-extension o yung pinaka-unit kung merong leaks. Ayan po. So, dito nga po pala si Ma'am is meron siyang additional na shelves, tapos storage na cabinet storage po. So, ito ma'am, in-orderan na rin po namin siya ni Ray ng materials. Itong ating marine woods, ayan. Kasi pag natapos na po yung tiling works dito, pwede na rin po mag-umpisa si Ray gumawa ng TV console. Ayan. So, yun na, doon po pumapasok yung mga additional. Kasi minsan, may mga iba pong nagpapagawa na ayaw nila ng TV console, ayaw nila ng mga cabinet. So, depende pa rin po talaga. So, ito po kahapon, nung isang araw, nilalagyan ng cover. Ayan, may cover na po siya. Yan na po yung ating staircase. Tapos dito po, yung ating, yung ating cove ceiling. Mapapansin nyo, ayan, naka-PVC panels tayo. Okay na rin po ito. May pintura na. Pin lights. Meron na siyang pin lights. Andoon, tinabi lang ni Ray.
Ayan. So, ito, si Reyna lang po ang magkakabit ng mga pin lights. Ayan. So, may mga part pa po dito na wala pang tiles, yung mga siroho. Ito tiles pa po natin yan. Same lang po dito. Tapos, dito po, naglagay din po kami ng kisame. Tapos, pin lights ang ilalagay namin. Tapos, may kornisa na rin po yan. So, dito po sa taas, yung ating hagdan, ayan, kinikinis na lang, nililiha. So, sarado na. Ito po yung sasabi ko sa inyo na sa bird type na gawa, makikita natin yung mga awang. Pero once na isang buo talaga yung paggawa, malinis po yan. Kasi nalalagyan po ng masilya. Ayan. Ayan po. Tapos, ito po yung hallway ni ma'am dito. Medyo malapad na yung hallway ni mama. Pinantay niya na lang dito. Okay. Ayan. Yung hallway ni ma'am ang baba. Yung hallway po ni ma'am dito ang baba. Kasi sinundan lang po namin yung height ng handrail ni Lumina. Ayan. Tapos, pagdating po dito, dinugtong na lang po namin dito para mas maganda siyang tingnan. So, medyo malawak-lawak yung kanyang dito. Tawag dito. Hallway. Hallway ni mama malawak. Ayan. So, ito po, chine-check na ni Ray yung mga wirings. Tsaka yung para sa outlet. Lalatagan din po namin to ng, ang tawag dito, PVC panels. Ayan. Okay na yung tiles natin dito. Ayan po. Ayan, no. So, bali mama, kulang na lang po dito sa taas is yung ating PVC panels tsaka pintura. Ayan. So, good thing naman walang leaks dito sa may taas. Okay na. Ayan, no. So, natutuwa ako sa hallway kasi ang cute. Medyo mas malawak siyang tingnan. Malawak na po kasi siya gawa ng ito po kasi meron na talaga siyang partition. Kumbaga, nag-move lang kami ng konti. Lumita rin talaga yung kwarto. Pero kwarto pa rin naman siya. Kwarto pa rin naman po siya. Ayan. So, meron pa mga tatakpan dito. Ayan po. So, ito yung sasabi ko sa inyong unit ni ma'am na may kasamang repair. So, andito yung kanyang mga lights accessories. Ayan, nadala ko na. Yan, meron pa tayo mga masilyahan dito. Tapos yung wirings. Yung wirings, tapos yung mga pin lights dito na dati, tatanggalin na po namin kasi medyo parang luma na rin na yan, no? Madumi na siyang tingnan. Tsaka magpapalit po kami ng pin lights. Ayan. So, ito pong hallway grids ni ma'am, sinabay lang po namin yung design ni Lumina. Pataas. So, yun na lang din po yung nagiging parang standard na design namin para po maganda siyang tingnan. So, parehas lang po. Ayan. So, nababash ako dati dito Gawa ng pinagdidikit po kasi ni Ray. So, ngayon, hiwalay na po yan. Para daw po kahit paano may kakapitan. Pero, dikit yan sa hindi. Wala namang problema. Yung iba lang po kasi talaga ang ma-issue. Diba? So, wala namang problema po yan kung dikit. Makakahawa ka pa rin. Dikit sa hindi, makakahawa ka pa rin. So, ito po yung slab ni ma'am na nalagyan nila Ray ng flexiband. Ayan. Hindi ko lang alam kung sino po yung nagpahid dyan. Then, pag maganda po yung panahon, baka sa umaga o sa medyo hapon, yung sista waterproofing naman po ang ilagay namin dito sa pinaka-slab ni ma'am. Ayan po.
So, sa amin po talaga, nako, kalimutan nyo na lahat. Wag lang yung waterproofing. Kasi, talagang magiging problema yan pag andyan na yung mga ulan, bagyo. Ayan po. So, na-excite ako sa PVC panels na ikakabit dito. Kasi, eto na po talaga yan eh. Ito na po yung pinakakisami nito nung nasalo ni ma'am. So, sa ibang materials, hindi na rin si ma'am gumastos. Kumbaga, itong partition na to, nandito na to, pwede naman. So, ano yun na lang, pinturahan na lang. Same din dito. So, ang pinakagastos na lang ni ma'am dito is yung kanyang PVC panels. Ayan, para maganda siyang tingnan. So, siguro, depende sa nagpapagawa. Yung iba, hindi nila concern yung sobrang malaking kwarto. As long as kasya yung tutulugan, okay na. So, imagine Angelic Townhouse to. Parang maganda siya. Maganda yung kanyang turok partition. So, again, ito po is repair lang. Kaya medyo diskarte na lang po ang ginawa nila ng team dito. Ayan po. So, bali yung design po pala ng gate ni ma'am is ganito. Meron din siyang tusok-tusok. Ayan po. So, yung isa, meron kasing hydroplex. So, hindi natin may buka. Folding din po ito. So, request ni ma'am is lagyan po ng parang design. Ayan. So, ito po is pinili lang po namin sa Shopee. I think ito po mga tusok-tusok hanggang po yung design na malapad is umabot po ng 8K plus. Ayan po. So, maglalagay pa po kami ng moldurang paikot. Siguro magbabawas na lang kami ng tusok kasi tatamaan. So, yung color combination po ng ating gate is black and brown. Ayan po. Ayan, hanggang dito po sa may side. Ayan. Pasensya na po sa dumi kasi hindi pa naghahakot yung basura. Wala pang basura. Ayan, naka-tulis-tulis din po tayo. Tapos yung ceiling ni ma'am is lang po yan. Tawag dito, Shera board o pine seam board. Ayan po. Tapos dito rin po sa may pedestrian. May pedestrian din to si ma'am. Ayan. Ayan po. Ayan, dito rin po sa kabilang side meron din tayo. So, abangan nyo yung pintura nito kasi, pero ipang uhuli na natin kasi syempre ongoing pa, madudumihan lang siya. So, ito nga rin po talaga ang kagandahan na pag ang gawa namin is inaabutan ng ulan. So, na-check namin, nawi-witness namin kung saan yung mga possible leaks. So, ito, Sep, napahiram mo na siya ng flexiban, pati itong gilid. Oo, sige. Ayan. Bali ilang flexiban ang gamit dito? 4 na. Ano yung chef? Kung natira dyan, ipapahiga. Ha? Ito? Ha? Ano, pahit ka no? Ha? Oo, ha? Dalawang patong na yun? Ito lang. Ayaw, timba? Sep, yung mga hindi pantay-pantay na, pantayin mo na lang. Ayun pa, oh. May hollow blocks pa doon. Tapalan mo rin yun. Ayan. So, etong likod ni ma'am, yung flexiban po kasi, cementatious siya. So, eto pong sa kabilang side, Sista na to, no? Sista na to, o Sista waterproofing na to. Yung Sista waterproofing po kasi is gray siya na tapos pag natuyo parang goma. So yung ulan po dyan, instead na magsiksik kung saan-saan, dumudulas na lang siya kasi parang goma siya, rubberized pag natuyo. So ayan, pinapa-concern na rin namin yung ating slab. So sabi ko nga kay ma'am, thank God na sa amin is hindi naman katulad po doon sa sinend niya na video na talagang sobra talagang parang waterfalls sa po talaga yung sa kisame nila. So sabi ni ma'am parang 3-4 na rin pong contractor yata ang nag-repair. Parang pinalitan na rin po yata ng bubong. Ganun pa rin, may leaks pa rin. So let's see, i-check po namin bukas ni Ray.
Ayan, ang ganda na.